Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novali Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng salita ng Diyos at ang niloloob din ng aklat na ito ay may patungkol sa politika. Honestly, yung pangalan ni Tatay Digong ay nasasaad dito sa aklat na to at yung patungkol din sa EGK ay nasasaad din sa aklat na to. At sa araw na to, ang topic ko ay patungkol din sa Armageddon. Ang Armageddon ay labanang espiritual na siyang magaganap bago pa yung katapusan. Dito sa ating mundo, may dalawang klase ng espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan, ang espiritu ng kabutihan at ang espiritu ng kasamaan. At ang labanan dito sa ating mundo hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan dito sa ating mundo. At mababasa mo yan sa Ephesians chapter 6 verse 12, nasasaad dito. For we wrestle not against flesh and blood, but against the principalities, against the power, against the rulers of the darkness in this world, against spiritual wickedness in high places. At sa Ephesians chapter 5 verse 11, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. Gusto kong bigyan kayo ng kaunting kaalaman kung bakit tayo nabubuhay at umiira dito sa mundo. Ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang natin. Honestly, sinabi ni Jesus, honor God with your body. Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ni Jesus ay siya ring iisang Espiritu na nanaan sa ating katawan ay ang Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa ating sarili. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Si Jesus ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan, para ipakilala ni Jesus na ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao ay ang Diyos Ama na nagsugo sa Kanya na parating kasama niya ay ang siyang nag-iisang Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan na siyang dapat lang nating sambahin, purihin, ibigin at paglingkuran dahil ang Espiritu Santo ay ang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. At sa araw na to, ang topic ko ay patungkol kay Risa Hontiveros. Kasalanan sa Diyos na protektahan mo ang kriminal. Honestly, ang politika sa ating bansa ngayon ay maganda na. Sumisinag na yung liwanag sa silangan. Lumalabas na yung mga katotohanan at yung mga taong sinungaling ay nahuhubaran ng kanilang pagkatao. Lumalabas ang kanilang baho. Well, totoo naman na nasasaad din sa banal na kasulatan, walang baho na hindi naaamoy at walang tinatago na hindi nalalantad. Honestly, si Tatay Digong hindi mo kaya yang wasakin dahil yung katawan ni Tatay Digong ay templo rin yan ng Espiritu Santo. At si Tatay Digong ay naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. At yung mga mananampalataya na sinabi ni Jesus na siyang ninanais ng Diyos Ama ay yung mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Hindi yung mga tao na namumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Na silang nanlilin lang ng kanilang kapwa, na sila ring naghahasik ng kaguluhan. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kasaysayan ng ating bansa para mas lalo kayong maliwanagan. Dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan at hindi naman ako nabubuhay para sa sarili ko lang, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ng aking kaluluwa na parati kong kasama, na siyang gumising sa akin sa araw-araw, na nagbibigay ng buhay sa akin, ang siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, para magpahayag ng katotohanan at magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag ng Espiritu Santo na nanaan sa katawan ng tao ay ang siya lang nag-iisang Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At hindi natin kayang linlangin ng Espiritu Santo dahil siya yung lumikha sa atin. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung taong sinungaling at alam din ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na
nagpapakumbaba na naglalakbay sa espiritu at katotohanan na tapat sa Kanya. Honestly, sa kasaysayan ng ating bansa, ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na nung unang-unang panahon, ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan ng pandaigdigan. Puspos ng liwanag, ng kalayaan, ng kapayapaan ng ating bansa. At maraming mga ngalakal ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At honestly, nauna pa ang mga Hapon, ang mga Incheck, ang mga taga-Malaysia na napadpad sa ating bansa bago pa dumating itong si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Noong unang panahon, ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na ang ating bansa nga ay naging kilala sa pakikipagpalit kalakal at ang tawag sa pakikipagpalit kalakal noong unang panahon ay barter. Honestly, yung mga ngalakal na nanggaling sa ibang nasyon na napadpad sa ating bansa, ang siya ring nagdala ng relihiyong Islam. Kaya nagkaroon ng relihiyong Islam bago pa dumating si Ferdinand Magellan. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Honestly, noong year 1521, I think March 16, 1521, itong si Ferdinand Magellan, na isang Portuguese na utusan ng hari ng Espanya, ay napadpad sa ating bansa. At si Ferdinand Magellan ang nagdala ng rebulto ng Santo Niño at ng relihiyo ng Romano-Katoliko. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa rebulto, santo-santon at Diyos-Diyosan. Dahil nga templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at dapat ang Espiritu Santo lang nananaan sa ating katawan, ang siyang dapat lang nating sambahin at kilalanin na amang espiritual ng ating kaluluwa. Ang naging misyon ni Jesus ay magpakilala ng Espiritu Santo na sa kanyang katawan na siyang Diyos Ama na parating niyang kasama ay ang Alpha at Omega na nagbibigay ng buhay sa kanya. At sinabi ni Jesus na ang kanyang mga salita ay hindi nagmula sa kanya kundi sa amang nasa kanya. Honestly, yung mga salita ni Jesus nanggaling yun sa Banal na Espiritu. Dahil ang Banal na Espiritu rin ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ni Jesus. Si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo at bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang ama ni Jesus ay Espiritu at hindi tao. Kaya si Jesus ay anak ng Diyos dahil si Jesus ay Espiritu. Siya yung berbo na nagkatawang tao sa katawan ni Birheng Maria para maging tagapamagitan sa tao at sa Espiritu Santo, para hikayatin ni Jesus ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo, nang sa gayon patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at yung kasalanan ay malupig. Sinabi ni Jesus, nasuriin niyo ang bawat espiritu sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, kung babasahin mo ang Biblia, sinasalungat ni Jesus ang mga pari. At ang mga pari ang nagpapakot, nagpapatay kay Jesus ay mga antikristo. Dahil hindi nila tinatanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus. At hindi nila kinilala ang Espiritu Santo sa kanilang katawan na ang Espiritu Santo ay ang Diyos na may pag-aari ng kanilang katawan at kaluluwa. Kaya hindi sila naging kaisa ni Jesus. Yung mga pari na nagpapakot, nagpapatay kay Jesus. Honestly, sinalungat ni Jesus ang katuruan ng saling lahi ni Abraham. Kasi si Abraham nga ay sinungaling. At sinabi ni Jesus na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Pero sa ating bansa naman, kaya nagulong ang ating bansa ay dahil kay Ferdinand Magellan, na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. At dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa na dating malaya at mapayapa, puspos ng kaliwanagan, ng kalayaan at kapayapaan, ay namuhay sa kadiliman dahil sinakop ng mga Espanyol ang ating lupa, na siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo, na siyang ibinabahagi ko ngayon sa inyo dahil naging tagapagsalita rin lang ako ng Espiritu Santo para ipahayag sa buong mundo na siya lang ang dapat sambahin at kilalanin na siyang amang espiritual. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal din ni Jesus na tawagin mo ang sino man, tao dito sa mundo, na ama, na siyang amang espiritual. Dahil isa lang naman ang amang espiritual at yun ay ang amang nasa langit. Ang amang nasa langit ay ang Espiritu Santo lang. Yun yung amang espiritual
na nagsugo kay Jesus na siyang pinaglilingkuran ni Jesus. Yang mga pari, honestly, mga bulaang propeta na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nila, na ang Espiritu Santo ang kanilang Diyos. At ang katuruan ni Jesus ay binago ng mga pari. Sa katuruan ng Romano Katoliko, itinataas nila na si Maria ay ina ng Diyos. Pero sa katuruan ni Jesus, babae lang ang tawag ni Jesus kay Maria. Honestly, ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, sinasabi ko sa inyong katotohanan, wala yang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Kundi, sinikil ang kalaya at kapayapaan sa ating bansa at pinapaghirap ang ating mga ninuno, maging ang mga tao sa ating bansa. Inalipin nila ang ating bansa, ang mga tao sa ating bansa, at pilit nilang pinasamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Sa halip na dapat ang sambahin lang ay ang Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa uling panahon. Ang labanan dito sa ating mundo ay Armageddon. Labanang espiritual. Spiritong mabubuti laban sa spiritong masasama. Honestly, si Tatay Digong, ipinahayag ko dito sa aklat na to, sa tulong ng Espiritu Santo na nasa aking katawan, na siya ay isa sa spiritual warrior ng Holy Spirit. Dahil yung katawan ni Tatay Digong, templo ng Espiritu Santo. Honestly, ang kalaban ni Tatay Digong, iisa-isahin ko sa inyo, marami siya kalaban. Kasi ang labanan naman dito, hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Una sa lahat, sinakop tayo ng mga Espanyol, gawa ng relihiyong Romano Katoliko. Mga pari ang kalaban ni Tatay Digong. Na silang nagmamanipula sa politika ng ating bansa. Pagpapit ka ng mga pari, utu-utu ka ng mga pari, mamanipulahin ng mga Roman Catholic leaders ang politika sa ating bansa. Kapag hindi gusto ng mga pari ang leader sa ating bansa, pababagsakin ng mga yan ang Pangulo. Honestly, ipinayag sa akin ng banal na spirito na si dating late President Ferdinand Marcos at saka si Tatay Digong lang, yung dalawang magiting na naging presidente sa ating bansa, na siyang inihayag ko rin dito sa aklat na to. Kung babasahin yung nilulob ng aklat na to, makikita nyo lahat yung mga sinasabi ko patungkol kay Tatay Digong, kay dating late President Ferdinand Marcos, na sila yung chosen ng Panginoon, ng Espiritu Santo, na may pagkapahalaga sa buhay espiritual ng kanilang kapwa, hindi ang mga pari. Honestly, mga pari, lilinlangin kayo ng mga yan, na doon kayo sumamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan, at sila yung iduluhin nyo na tawagin yung spiritual father, which is kalapas-tanganan yan, pamumusong at wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo na nanahan sa inyong katawan, sa ating katawan, dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ng Espiritu Santo lang ang siyang dapat nating kilalanin na ating amang espiritual. Narito na tayo sa huling panahon. Ibabahagi ko sa inyo na ang kalaban dati ni dating late President Ferdinand Marcos ay siya ring kalaban ngayon ni Tatay Digong. Itong si Bongbong Marcos napadamay na yan na maging kalaban din ni Tatay Digong kasi nagpatanga yan kay Juan Ponce Enrile na siyang naghuda sa kanyang ama. Naging uto-uto si Bongbong Marcos ni Juan Ponce Enrile dahil si Juan Ponce Enrile ang siyang kinuha ni Bongbong Marcos na Chief Legal Counsel. Sa kasaysayan ng ating bansa, inalipin tayo ng mga Espanyol, gawa ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. At nung naglaban ang Espanya at ang Amerika, napagkasunduan ito sa Paris. Alam to ni Tatay Digong, nasasabi dito sa Treaty of Paris, na ang Amerika ang mamamahala sa ating bansa pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol. So ang ginawa ng mga Espanyol, ipinagbenta ang ating lupa sa mga Amerikano. Kaya sinakop din tayo ng mga Amerikano. Ngayon sa politika sa ating bansa, ang American leaders at ang Roman Catholic leaders, sila yung dalawang ahas, yung ulupong, na sumisikil sa kalayaan at kapayapaan nating bansa. Kasi ayaw ng mga Roman Catholic leaders at American leaders na mabuhay tayo ng malaya. So, dinidiktahan nila ang presidente sa ating bansa, minamanipula ang politika sa ating bansa,
ng mga Roman Catholic leaders at American leaders. Yan yung pinapahayag sa akin ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan. Ang Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan ay siya ring isang Espiritu na nananahan sa katawan noon ni Jesus, ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At kailangan na ng mga tao na mag-repent, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao. Honestly, sina Risa Hontiveros, Leila de Lima, wala kayong pwedeng itago sa Espiritu Santo. Templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At alam ng Espiritu Santo ng puso niyo wala sa kanya kundi sa panig ng demonyong si Satanas. Kaya kayo yung mga nagpoprotekta sa mga kriminal. Mas gusto nyong patayin yung mga inosenteng tao, yung mga bata na minomolestya, gawa ng mga hayok sa laman, na nire-rape yung mga bata, kaysa sa mamatay yung mga kriminal, yung mga demonyo na silang kampo ng kadiliman. Honestly, Risa Hontiveros, ang kaluluwa mo patay na, gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo, ng puso mo ay wala sa kanya. Sinungaling ang puso mo. At honestly, base sa napanood kong video nung in-interview nyo si Tatay Digong sa Senado, yung pinapatahimik mo si Tatay Digong dahil ayaw mong marinig yung pagmumura ni Tatay Digong. Well, sa totoo lang, yung pagmumura ni Tatay Digong normal lang yun. Dalang minumura lang naman niya yung masasama, yung mga kampo ng kadiliman. Hindi siya nagbumura sa mga taong mabubuti. Dahil alam niya yung mabubuti, maganda ang ginagawa. Yung masasama lang ang kanyang kinagagalitan. Pinagsasabihan nyo na si Tatay Digong ay alisin yung pagmumura. Pero honestly, kung sasabihin ko sa iyo ang katotohanan, kung ang pagmumura ni Tatay Digong ay nakamamatay, dapat matagal na kayong patay. Marami nang minura si Tatay Digong ng mga dilawan, mga pare, mga Amerikano, at kung sino-sino pang mga demonyo dito sa mundo. Kung nakakamatay ang pagmumura, matagal ka ng patay, Risa Hontiveros, sinasabi ko sa iyo. Pero hindi ang pagmumura ang nakakamatay. Hindi yan yung kasalanan na magbubulig sa iyo sa impyerno, kundi yung mga lunyaka, makiapid ka, mas pumanig ka sa masama. Alam ng Espiritu Santo na yung katawan mo, binaboy mo sa katalandian, pagiging puta. Galit ka kay Tatay Digong sa pagsasalita ng masamang salita. Pero ang katotohanan, puta ka talagang babae. Talandi ka. Yan ang gawa mo. Hindi mo kayang itanggi yan sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Honestly, Risa Hontiveros, sa oras na tanggalin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo, tudas ka. Mamamatay ka at yung kaluluwa mo, hindi yan makakapasok sa langit. Bubulusok yan sa impyerno. Wala kang place sa langit. Dahil ang puso mo ay nasa demonyo, na si Satanas. Mas pinoprotektahan mo yung mga kriminal kaysa yung mga inosenteng tao na silang inaagrebyado. Sinasabi ko sa inyo, kayong mga dilawan, Roman Catholic leaders, American leaders, Bongbong Marcos, lahat kayo na mga kontra kay Tatay Digong, hindi nyo kayang wasakin si Tatay Digong dahil yung katawan ni Tatay Digong, templo yun ng Espiritu Santo. Si Tatay Digong naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Nasa panig siya ng Espiritu Santo. At ang sino mang nagtataas ng sarili, ay siyang ibinababa ng Diyos. At ang sino mang ibinababa ng kanyang kapwa, ay siyang itinataas ng Diyos. Hindi mo kayang wasakin si Tatay Digong dahil si Tatay Digong ay isang spiritual warrior na naglalakbay sa spirito at katotohanan na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Yung lahat ng mga dilawan niya, sina Chis Escudero, sina Ping Lacson, putang ina ninyong lahat. Putang ina ninyo, mumurahin. Kung nakakamatay ang pagmumura, putang ina ninyo, sana patay na kayong lahat. Ang Espiritu Santo, hindi nyo kayang linlangin. Putang ina ninyo, ang katawan nyo, templo yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nyo. Mga sinungaling kayong lahat. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon, labanang espiritual. Espiritong mabubuti, laban sa espiritong masama. Ako nasa panig ni Tatay Digong, dahil si Tatay Digong, ipinahayag sa akin ng banal na espiritu
na si Tatay Digong ay mabuting pangulo, mabuting leader. Kayong mga ulupong, Roman Catholic leaders, American leaders na nanakop sa ating bansa, sila yung mga kampo ng kadiliman at kayong mga dilawan, Hontiveros, Leila de Lima, mga puta kayo, mga talandi kayo, kayo yung mga kampo ng kadiliman na sumisira sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Yung katawan nyo ay templo ng Espiritu Santo at sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Putang ina mo Risa Hontiveros, putang ina mo Leila de Lima, mga talandi kayo't puta. Sinira nyo yung templo ng Espiritu Santo, yung katawan nyo sa kalaswan at kamunduhan at feeling nyo mga banal kayo dito sa mundo? Hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lang sa katawan ko yung siyang nagsasalita. Minumura ko kayo dahil kayong mga demonyo na nasa panig ni Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ako hindi natatakot mamatay dito sa mundo. Dahil alam ko ng aking katawan templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ko katulad ni Jesus. Ang katawan niya, templo rin ng Espiritu Santo na winasak ng mga pari. Ipinapakot, pinapatay si Jesus sa krus dahil hindi nila matanggap ang katotohanan na si Jesus ay Mesiya at anak ng Diyos. Dahil hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nila. Ako, mamatay man dito sa mundo, it's my gain. Tapos na yung aking obligasyon na ipahayag ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos at ang mga espiritual na dapat sambahin, hindi yung mga pare. Ang mga pare ay mga kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo na nagtataas ng kanilang sarili. Na iniidolo na sila yung tawaging father, na spiritual father. Pero hindi kayo maliligtas sa mga pare. Honestly, walang mga pare. Walang papa ng Romano Katoliko na ang kanilang kaluluwa ay nakakapasok sa langit. Dahil sa langit, ang hari doon ay ang Espiritu Santo na siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus. Narito na tayo sa huling panahon. Ako ay tagapagmensahe din lang ng Espiritu Santo. Na magpahayag ng katotohanan na ipakilala siya na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay ng bawat tao. Dahil bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang batang musmos, kapag yan ay minolestya mo, nirape mo, tapos pinatay mo, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Mamamatay ka rin. Papatayin ka rin ng Espiritu Santo dahil yung mga bata na inosente na pinag-intirisan mong halayin dahil uhaw at gutom ka sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Kaya yung mga adik, yung mga halimaw na nangre-rape, pumapatay, dapat sa mga yan, pinapatay, hindi nyo dapat pinoprotektahan. Pero yung mga taong tanga, katulad ni Risa Hontiveros at saka ni Leila de Lima, na mga puta at talande na silang sumisira sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo dahil yung kanilang katawan, binababoy nila sa pakikiapid at pangangalunya. Honestly, dapat kayong dinudurog. Alam nyo kung babasahin nyo yung Biblia, at tatanggapin niyo ang Espiritu Santo, makikita niyo yung mga katuruan ni Jesus nang galing lahat yun sa Espiritu Santo. At yung patungkol din sa parable of the weeds, yung sa parable of the weeds, kasi ang inaano doon ng Panginoon, sinasabi doon ni Jesus, nung nagtanim ang Panginoon ng mabuti lang ang tinanim niya. Tapos dumating yung demonyong si Satanas na naghasik naman ng kanyang mga binhi, na siyang masasamang damo. Honestly, napadpad sa atin ng Roman Catholic, si Ferdinand Magellan, isang Portuguese na siyang nagdala ng reliyong Romano Katoliko at ng rebulto ng Santo Niño. At gawa ni Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng reliyong Romano Katoliko, ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman, yun yung masasamang damo. Yung mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Dahil sila yung mga kampo ng kadiliman na nanlilinlang para ang mga tao ay huwag sumamba sa Espiritu Santo. At sila yung iduluhin na spiritual father at sila yung mga santo-santuan, rebulto at Diyos-Diyosan ang dapat nilang sambahin. Honestly, hindi kayo maliligtas ng mga pare. Hindi kayo maliligtas ng Papa ng Romano Katoliko. Dahil ang Papa ng Romano Katoliko ay ang demonyong si Satanas na nagmamatas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Na iniidolo niya ang sarili niya na mas nakahihigit pa siya sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanyang buhay. Honestly, sa oras na bawiin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng Papa ng Romano Katoliko, matotodas yung demonyong yon.
At yung kaluluwa ng demonyong yun, hindi makakapasok sa langit dahil hindi niya tinuro ang katotohanan. Ng Espiritu Santo lang na nasa katawan ng tao ang dapat lang sambahin at kilalanin na Diyos at Amang Espiritual, hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Narito na tayo sa huling panahon. Ito na yung sinasabi ni Jesus. Na sa huling panahon, ito yung magaganap. Magkakaroon ng gera mga bawat nasyon, magkakaroon ng labanan ng bawat kaharian, magkakaroon daw ng mga lindol, mga peste, kalamidad, tagutom, magiging yung mga anak magiging suwail sa magulang, kakalabanin nila ang kanilang magulang, susuwayin nila ang kanilang magulang. Tapos sinabi din ni Jesus na marami mga bulaang propeta ang magsusulputan. Honestly, sa dami ng relihiyon dito sa ating mundo, ang ating mundo magulo pa rin. Dahil gawa ng mga relihiyon. Ang relihiyon na yan, hindi yan yung relihiyon na nanggaling kay Jesus. Ang relihiyon na itinatag ni Jesus, yung iglesia ni Jesus, ay ang Espiritu Santo lang ang sinasamba na siyang amang espiritual. Yung mga nagkalat ditong ministro, hindi nila pinapahayag ng Espiritu Santo lang ang dapat mong sambahing amang espiritual. Pagkas itong mga ministro na to, yung relihiyon nila, ginawa nilang negosyo para pagkakitaan nila ng pera. Pera pa rin ang kanila sinasamba. Honestly, marami mga bulaang propeta dito sa mundo na iniidolo nyo. Hindi sila magliligtas sa kaluluwa nyo, kundi tanging si Jesus lang. Na maging kaisa kayo ni Jesus, na sambahin nyo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng inyong katawan at kaluluwa. Dahil ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos ng katarungan. Diyos ng hustisya. Yang sina Leni Robredo, yang Risa Hontiveros, Leila de Lima, Chris Aquino, yung mga Dilawan, yung mga Pare, Pinklawan, yung mga Amerikano. Honestly, yun yung mga kampo ng kadiliman. May pinahayag sa akin ng banal na spirito. Dito sa aklat nito, naririto yung pangalan niya na Tatay Digong. Late President Ferdinand Marcos, naririto. Pangalan ni Juan Ponce Enrile, pangalan ni Fidel Valdez Ramos, pangalan ni Leni Robredo, naririto. Yung patungkol sa EGK, naririto din sa aklat na to. At para patotoo, ipakita ko sa inyo. Ay, itong aklat na to matagal, 3 taon nang mahigit na na-publish dito sa London. At itong aklat na to, kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ito yung topic ko na nandito yung patungkol sa politika sa ating bansa. Corruption is the terror attack of confusion. Ayan yung pinaka-topic ko. Pero yung pangalan ni Tatay Digong nandito. Nandito yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Juan Ponce Enrile. Fidel Valdez Ramos. Pangalan ni late President Ferdinand Marcos. Pangalan ni Cory Aquino. Cory Aquino. Pangalan ni Tatay Digong. President Rodrigo Duterte. At yung pangalan din ng isang impacta na si Leni Robredo. Itong aklat na to kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Yung patungkol sa EGK, walang EGK na naganap na yung talagang pinatay yung mga inosenteng tao. Honest lang, mga pinapatay lang naman yung mga kriminal. Hindi yung mga inosenteng tao. Hindi yung mga taong mabubuti. Dito sa War on Drugs si Tatay Digong, ang labanan naman dito ay Armageddon. Espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. Yung masasama, yun yung mga kriminal, yun yung mga salot, yun yung mga pinapatay. Yun ang dapat tinutodas. Yung mga inosente, yung mabubuti, hindi yun dapat yung pinapatay. Dahil yung mga salot dito sa mundo, yung mga sinungaling, tulad din na Leila de Lima, kumuha pa siya ng witness, magwi-witness para siraan si Tatay Digong, palpak naman, sinungaling.
Si Mutabato at si Las Cañas. Putang ina ninyo, Mutabato at Las Cañas, tatandaan nyo, templo ng Espiritu Santo yung katawan nyo. Ang may hawak ng buhay niya ang Espiritu Santo at yung mga kasinungalingan, yung mga pinutukan kayong lahat ng lintik. Sa oras na bawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, tudas kayong mga ulupong. At yung kaluluwa nyo, wala yung puwang sa langit. Dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at ang kaluluwa nyo, hindi yan kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya dahil mga hudas kayong lahat. Anak kayo ng demonyong sinungaling na si Satanas. Honestly, bilang na ang araw ni Satanas. Dahil ang Espiritu Santo yung Diyos na makapangyarihan na yung siyang mahahayag sa buong mundo. Na siya lang ang nag-iisang amang spiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao. At kailangan na ng mga taong mag-repent. Kailangan na ng mga taong magsisi. Kailangan na ng mga tao na magbalik loob sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo. Para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon maligtas ang kaluluwa nyo. Risa Hontiveros, putang ina mo kang puta kang talandi ka, huwag kang magmamalinis dahil alam ng Espiritu Santo na puta kang babae ka na winasak mo ang kanyang sagradong tahanan sa katalandian sa pangangalunya. Si Leila de Lima, ganun din. Puta kang babae ka, Leila de Lima. Huwag kang magmalinis dahil alam ng Espiritu Santo na binaboy mo yung kanyang sagradong tahanan sa katalandian. Nangalunya at nakiapid ka rin sa hindi mo asawa. Kayong mga putang ina ninyo, mag-repent na kayong lahat. Dahil hindi kayo sasantuhin ng Espiritu Santo. Dito sa mundo, ang buhay natin, pansamantala lang. Kayong mga hudas ng mga putang ina ninyo na droga ang inyong negosyo, gawa ng pera, feeling nyo, kaya nyo nang manipulahin ang lahat ng tao. Putang ina ninyo, hindi nyo kayang lahat manipulahin ng tao dahil bawat tao dito sa mundo, templo ng Espiritu Santo. May mga tao na totoo na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Si Tatay Digong, ang siyang ipinahayag ko ditong isa, na spiritual warrior at chosen one. Hindi mo kayang wasakin si Tatay Digong, dahil si Tatay Digong ay anak din ng Espiritu Santo. Ang katawan niya ay templo ng Espiritu Santo. Naglalakbay si Tatay Digong na tapat sa Espiritu Santo, na pinapangalagaan ni Tatay Digong ang kaluluwa ng kanyang kapwa. Naging ama siya sa ating bansa, sa ating nasyon, para protektahan ang mga inosente at para kalabanin ang mga salot na silang mga kriminal, na silang mga kampo ng kadiliman. Ang kalaban ni Tatay Digong, honestly, numero 1, mga pare ng Roman Catholic. Yung mga NPA, ang nagsusuporta dyan sa mga terorista sa ating bansa, mga Roman Catholic leaders. Hindi banal ang mga Roman Catholic leaders, mga demonyo mga yan, mga bulaang propeta, mga salot na mga yan. Hindi ako natatakot sa inyo, mga putang ina ninyo. Dahil alam ko na may hawak din ang buhay niya ang Espiritu Santo. Ako, binigyan ng otoridad ng Espiritu Santo na yayasakin ang kaluluwa niyong mga pinutukan kayo ng lintik na mga sinungaling. Dalang laban ko naman hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa inyong mga demonyo na may mga kaluluwang masasama na nasa panig ng demonyong si Satanas. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, ang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan at hindi kayang linlangin ng sino mang tao dito sa mundo, ang Espiritu Santo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At ang Espiritu Santo ang lumikha sa tao. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao. Tayong mga tao, babae at lalaki, ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo. So walang sinumang sinungaling ang makakapanlinlang sa Espiritu Santo na siyang Diyos na umiiral, na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Narito ang Diyos sa ating mundo. Nananahan ang kanyang Espiritu sa katawan ng tao. Pero ang tao na mga lumalapastangan sa Espiritu Santo, ang puso nila ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Yung mga tao na naglalakbay sa Espiritu katotohanan, mas pumapanig sa katotohanan, may common sense ang kanilang Diyos, ang Holy Spirit yun. Pero pag tanga ang Diyos mo, sinungaling, si Satanas yun.
Kaya nga minura din ni Tatay Digong ang Diyos ng mga pari. Sinabi niya, ang Diyos ng mga pari ay stupid at walang common sense. Sinabi ni Tatay Digong na ang kanyang Diyos ay wise at full of common sense, which is totoo. Dahil ang katawan ni Tatay Digong, templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Tatay Digong ay ang totoong Diyos na siyang may gawa ng langit at lupa na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi ang Diyos ng mga pare. Hindi yung mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Kundi ang Espiritu Santo lang nananahan sa ating katawan. Ang Espiritu Santo nananahan sa katawan ni Jesus ay nananahan sa aking katawan. Ay nananahan din sa katawan ni Tatay Digong. Kaya hindi mo kayang wasakan si Tatay Digong. Kasi Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma. Brutal ang kanyang bunganga sa pagbumura. Pero ang puso niya ay mapagkumbaba, maawain at mapagmahal. Hindi katulad ng mga impacta ni na Leni Robredo, Risa Hontiveros, Leila de Lima, na mga syunga, na mga puppet na mga Roman Catholic leaders, na sa kanilang iniidolo na kanilang father. Honestly, nung nakita ko rin yung video ng puta na talanding si Leila de Lima nung nakalaya siya, napanood ko yung video. Sabi niya, thank you Father, kung sino-sinong Father na mga pinagtatawag niyang pangalan. Putang ina mo kang tanga ka, Leila de Lima. Yung father na iniidolo mo, mga pare, hindi yun ang totoong amang espiritual ng kaluluwa mong hunghang ka. Ang Espiritu Santo, ang Diyos na makapangyarihan, ang may hawak ng buhay mo, ang siyang totoong amang espiritual ng kaluluwa ng tao. Pag hindi mo sinamba ang Espiritu Santo sa puso mo na siyang iyong amang espiritual, ang kaluluwa mo, hindi na yung magiging anak ng Espiritu Santo, anak ka ng demonyong si Satanas. Pero kung magpapakumbaba ka, magsisisi ka, magbabalik loob ka sa Espiritu Santo, itatama mo yung pagkakamali mo, patatawarin ka ng Espiritu Santo at maliligtas ka. Dahil kikilalanin ka pa ng Espiritu Santo ng anak niya. Pero pag nanatili ang puso mong demonyo sa Espiritu Santo, putang ina mo. Impyernong bagsak ng kaluluwa nyo. Magrepent na kayong mga dilawan. At yung mga iniidolo yung mga pare, iniidolo yung mga Amerikano, yung mga ICC leaders na pinagmamayabag niya, putang ina ninyo, magsasama-sama kayong lahat sa impyerno. Dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo. Tatandaan nyo yan. Na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Ang may hawak ng buhay nyo ay ang Espiritu Santo rin at hindi ang sarili nyong mga ulupong. Magrepent na kayong mga Judas. Eto na yung katapusan. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega. Siya lang ang simula at katapusan. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na magrepent na kayo. Kilalanin niyo ang Espiritu Santo sa inyong katawan para kung lumisa man tayo dito sa mundo, kung naging kaisa tayo ni Jesus nang sinasamba at kinikilala na amang espiritual ay ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ready tayo na lumisan dito sa mundo dahil alam natin, sa sarili natin na traveler lang tayo dito sa mundo. Ang ating kaharian ay hindi dito sa lupa, kundi sa langit kasama ni Jesus. Dahil ang ating kinikilalang amang espiritual ay ang Ama ni Jesus, ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Yung Papa ng Romano Katoliko ay ang puso niyan ay nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang. Hindi banal ang Papa ng Romano Katoliko. Hindi banal ang mga pare. Honestly, ang mga pare, ang katawan nila, templo ng Espiritu Santo. Sa oras na bawiin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng mga pare, mamamatay ang pare. Hindi niya kayang buhayin muli ang kanyang sarili. Dahil may hawak ng buhay niya ang Espiritu Santo. Walang pare na ang kaluluwa ay nakakapasok sa langit. Lahat ng kaluluwa ng mga pare na nangahas mangaral ang salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo na mangaral ang salita ng Diyos, sa impyerno napupunta ang kaluluwa nila. Dahil hindi sila pinatawad ng Espiritu Santo. Hindi rin sila kinilala ng Espiritu Santo na kapatid ni Jesus sa Espiritu. Dahil ang sinasamba nila yung mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa, may natutunan kayo sa aking video at ibahagi din nyo ang katotohanan
na tayong mga tao ay hindi tao lang na ipinanganak sa laman, kundi tayong mga espiritu rin na ipinanganak sa espiritu ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ay ang siyang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa, ay ang siyang Diyos na buhay, na umiiral, na gumigising sa atin sa araw-araw, ang nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi yung mga bulaang propeta, hindi yung mga pari, hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Ang Papa ng Romano Katoliko at ang mga pare, wala silang kakayang lumikha ng sarili nilang katawan at kaluluwa. Ang kanilang katawan at kaluluwa ay libre din lang nilang tinanggap sa Espiritu Santo. Under din lang sila ng Espiritu Santo. Pantay-pantay tayo. Walang tao na nakahihigit kanino man. Dahil bawat isa sa atin, pinahiram lang ng buhay ng Espiritu Santo. At lahat tayo babalik sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang maghuhukom sa ating kaluluwa. Sinasabi ko sa inyo, ang kaluluwa ng mga babaeng puta na talande, na galit kay Tatay Digong, pag nagsasalita, nagmumura si Tatay Digong, pero yung mga gawa ng mga puta at ng mga talande, mas masahol pa, immoral yun. Dahil kumakabit kayo, nangangalunya, at nakikiapid sa hindi nyo asawa. Marumi kayo mga babae, marurumi ang inyong espiritu dahil binaboy nyo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Nawa, tanggapin nyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. Sambahin nyo ang Espiritu Santo sa inyong katawan, na siyang inyong amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa inyo, para maging kaisa tayo ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos, na tanging ang pangalan lang ng Espiritu Santo ang itinataas at kinikilala na siyang nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Then, ito na yung katapusan. Dahil yung lahat ng tao na magbabalik loob sa Espiritu Santo ay magiging kaisa ni Jesus na bago ng nilalang ng Diyos. Ang Espiritu Santo lang ang kanilang kikilalanin na amang espiritual. Hindi nila sasambahin ang mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Honestly, dapat yung simbahan ng Romano Katoliko, hindi nyo na yan pinanatili yan dyan sa ating lupa, sa ating bansa. Dapat yung pangalang Pilipinas, binubura nyo na yan. Dahil ang totoong pangalan ng ating bansa, pati, ay Maharlika, hindi Pilipinas. Naging Pilipinas lang yan dahil sinakop tayo ng Judas na hari ng Espanya, na si Philip II, na siyang protektor ng relihiyon ng Romano Katoliko. Binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika, kaya pinalitan nila ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kaya naging Pilipinas yan. Pero sinabi ni Tatay Digong noon, nung siya'y pangulo pa, nung siya'y nasa posisyon bilang leader sa ating bansa, na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos na dapat nang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo doon sa mga nasyon na nanakop sa ating bansa. Yung mga nasyon na nanakop sa ating bansa, ang mga Espanyol, na silang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko, at ang mga Amerikano, ay mga kampo ng kadiliman. Mga demonyo sila. Ang sinasamba ng Roman Catholic leaders, mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan, iniidol nila sarili nila na sila yung tawaging father, na spiritual father, which is pinagbabawal yan ni Jesus. Huwag mong tatawagin ng sino mang tao dito sa lupa na siyang iyong amang spiritual. Dali isa lang ang amang spiritual, yun yung amang spiritual, yung ama lang na nasa langit. Ang Amerika, kung titingnan nyo yung pera ng Amerika sa likod noon, nakalagay doon, in God we trust. Pero sinabi ni Jesus, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipilit, tatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ang mga Amerikano, ang sinasamba nila yung pera nila. Ang kanilang Diyos. Hindi sinasamba ng mga Amerikano ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo. Honestly, ang ating bansa ay ang siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Maraming mga tao ang magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo at palalayain ng Espiritu Santo ang ating lupa. Ito yung nasasaad din sa banal na kasulatan. Sinabi ng Panginoon, "If my people will seek my face, and they will repent and they will pray, I will hear their prayers in heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land." Ang Espiritu Santo ang siyang nagpapagaling ng may sakit at bumubuhay ng patay. Si Jesus nung namatay siya, honestly, nung ikatlong araw, sinabi niya na mabubuhay siyang maguli.
Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Jesus, ang Espiritu Santo ang siyang nagbalik ng buhay sa katawan ni Jesus kasi Jesus ay nabuhay maguli. Kaya sinabi ni Jesus na hindi ako ang nagpapagaling kundi ang amang nasa akin. Katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na sa katawan ni Jesus ay ang ama ni Jesus. Ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. This is the gospel of God. The Holy Spirit that's indwelling in the body of every humankind is the only one God, the Father of Jesus Christ, that has sent to Jesus Christ to baptize people in the name of the Holy Spirit, to represent the Holy Spirit in the whole world, that the Holy Spirit is indwelling in the body of humans, is the only one God that's giving life to humans, that we humans should honor the Holy Spirit with our body, mind, heart, and soul as our Creator, God, and Father, so that we will become one body and one spirit of Jesus Christ. Then, sin will be defeated, and the Holy Spirit will create this world as a new paradise again, filled with His fruits. Ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kalayaan, kapayapaan, pagkakaisa. Ang Espiritu Santo ang siyang magbubuklod sa bawat tao na maging anak ng Diyos, dahil ang Espiritu Santo lang ang pinagmula ng ating kaluluwa. Hindi ang mga pari ng Roman Catholic leaders, hindi ang mga rebolto ng mga Romano Katoliko, hindi yung mga santo-santuhan at Diyos-Diyosan, hindi yung mga namatay ng mga tao na sinasamba pa ng mga tangang pari, na sinasabi na pray for me. Paano pa yung mga taong namatay na, paano yung makakapag-pray para sa inyo? Ang Espiritu Santo nga may hawak ng buhay natin eh. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. So tayong mga tao dapat ang direktang nagpe-pray sa Holy Spirit na nasa katawan natin. Dahil ang Holy Spirit ang nagbibigay ng buhay sa atin, hindi yung mga rebolto. Hindi yung mga taong namatay na. Dahil yung mga taong namatay na, hinukuman na ng Espiritu Santo ang kaluluwa nila. Yung mga naging kaysa ni Jesus, nasa langit ang kaluluwa nila. Dahil kinilala ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa na anak ng Diyos. Pero yung mga demonyo, yung mga huda, salot, kriminal, yung mga puta na mga babae, na mga talande na babae, tulad ni na Leila de Lima at ni Risa Hontiveros na kumakabit sa hindi nila asawa, nangangalunya at nakikiapid, hindi kayo papatawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan nyo. Kaya pag namatay kayo, ang kaluluwa nyo sa impyerno ang punta. Mag-repent na kayo. We are in the last days and the Holy Spirit is indwelling in our body, is the Holy Father, the God that's giving life to us, not the Pope of the Roman Catholic. The Pope is the beast. And you must not idolize him, your Holy Father, because he is not the Father of your soul, but the Holy Spirit that is in your midst. Thank you for your listening. Until next time. Bye.